guys, I have this card. Oh yeah, Ate T di Bubble. What? Ate T di Baba. Yun yung, tapos wala kaming pake kung ano sasabihin nila. Kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa amin. And anyway, it stays for long. Pero kay Romy, upos na yun. Madali lang yung shelf life niya. Hello guys! Good morning! Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog kasi ang dami namin ginagawa. So, ngayon, naglilinis na ako ng table ko dito. Tingnan nyo, ang kalat. I need to arrange all of this. So, may bisita kami ngayon. Si Romy, pinakausap niya yung bisita namin doon sa labas. So, nag-serve lang ako ng tsaa at then yung, kinakain. Like chicheria, parang gano'n. Ganyan dito guys. Grabe yung hospitality dito ng mga Indians when it comes sa mga guest nila. Dapat yung gagawin mo. So, kapag may guest, say for example, may mga relatives or kaibigan, gano'n, pupunta sila sa bahay nyo para magbisita or mga musta lang. And kailangan talaga mag-prepare ka ng inumin, like unang-una, like tubig yung ibibigay mo sa kanya or tapos nuts, tubig and nuts kasi galing sila sa labas, tapos ang init sa labas, so kailangan nila ng tubig para uminom ng tubig, gano'n, kasi nga, diba, kasi uhaw sila sa labas. Habang, makausap ka mo, kamusta, gano'n. Yung daughter-in-law or any babae diyan sa bahay, mga daughter, gano'n. Basta, any babae, okay? Like the mother, siya yung mag-prepare ng tsaa, which is chai here in India. The one that I always prepare in the afternoon, yun yung ibibigay mo sa kanila. Okay, lumabas lang ako ng konti kasi tinawag ako ni Romy. Meron akong kailangan na permahan. I told you about kung paano sila mag-receive ng mga guests dito sa India. So, kailangan pagdating nila, i-prepare yung tubig, glass of water sa kanila, isa-isa sila. Tapos mga nuts. Usually, yung siniserve namin dito is yung almond and yung cashew nuts. Yun yung binibigay namin. Yung iba, nagbibigay din ng dried grapes, gano'n, sa ibang house. Pero dito sa amin, yun lang yung binibigay namin. Tapos yung tubig. After nun, kapag kumausap sila ng a little bit, like, kamusta? Gano'n. So, yung babae, nandoon sa kitchen, nag-prepare ng chai para sa inumin. Yung tsaa. Chai, tapos yung chicheria na kainin nila. Usually, itong mga kind of chicheria na ginagamit. Namkin, ang tawag doon, namkin. Or, yung ibang household, nagpe-prepare sila ng kanilang type of thing. Basta may kainin lang. Okay. Tapos, after nun, kapag mahaba-haba na yung usapan, because usually yung may mga kaibigan ka or relative na magsistay lang for an hour or more than an hour, or kapag, for example, gabi na, kailangan na kumain ng dinner, o i-invite mo sila na, dito na kayo kumain, ganun, anong gusto nyo na pagkain, na ulam, lulutuin namin, ganun. So, yun yung proper na hospitality na ginagawa nila dito kapag mag-receive sila ng guest. The daughter-in-law, tapos yung mother-in-law, yung mag-prepare silang dalawa kasi 'di ba ang daming lulutuin, tapos kung ang daming bisita, 'di ba, like for example kapag magbibisita sila, ang relative from another city pupunta dito sa city namin, tapos 'di ba may inaasikaso, so kailangan talaga nila mag-drop by sa namin, sa house namin, tapos yun, so ang daming asikasuhin, so kailangan So, yun yung proper na hospitality. Tapos, guys, take note, yung babae din, for example, for me, yung babae, okay, bagong kasal, or the daughter, or the mother, they have to wear really nice clothes. Dapat formal yung damit mo, nakasari, tapos, minsan kung may matandang relative or friends na nandoon sa guest, mas matanda pa sa kanila, dapat nakatabon yung ulo.
Because it's like a form of respect for them. You them, baby. Nice. Guys, I have this card. Diba sabi ko sa inyo, nakatabon yung ulo. Kapag gano'n, mayroong mas matanda sa kanila doon sa guest. Okay, yun. Yun yung proper, okay? Pero kasi, sa amin, especially dito sa akin, yung setup namin dito, hindi naman talaga ako kapag may mga relative na bibisita or mga kaibigan na galing sa another city, syempre magde-dress up ako, like, proper na covered talaga yung damit, gano'n, di ba? Pero kapag may dadating lang na ibang guest, na mga kaibigan, na nandyan lang, hindi naman talaga ako nagde-dress up na properly, di ba? Ito lang nga yung damit ko, tapos, wala lang, parang sabog, gano'n. Noong una talaga, guys, nung pumunta ako dito, marami talagang bumibisita dito sa bahay namin kasi nga gusto nila ako curious siguro sila kung anong tsura ng foreigner. So, kailangan ko talagang magbihis, ganun, para lang i-meet sila. Tapos, they will just come here for like 10 minutes and then ganun. Mas intense din yung setup doon sa village kapag nasa village side ka, which is not that modern, okay? Dito kasi sa Mumbai, okay na, wala na. Kasi modern na mga tao, hindi naman talaga nila, hindi naman talaga na super strict talaga yung pag-accept mo ng guest na kailangan talaga super bihis ka, tapos presentable ka, ganun. Pero kailangan mo pa din yun, di ba? Syempre, magbigay ng pagkain, tubig, ganun. Which is kind of a basic manners naman, di ba? So, pero hindi talaga na super todo na magbihis ka, tapos kailangan nakatakip yung ulo. Kasi yun nangyayari sa village side. Nung pumunta kami sa village, grabe talaga yung hospitality nila. Kasi sa kanila, they treat guests as like, as like gods, something like that. They have a term for that. But I forgot about it. So, yun. Tapos kung anong gusto mo na lulutuin, sila din yung magluluto. Tapos, on time yung mga tsaa. Tapos, ganun. Grabe. Tapos, prepare nila yung mga higaan namin. Ganun talaga. Tapos, yung mga babae, nakatakip yung ulo kasi nga may mas matanda sa kanila na mga bisita. Tapos, yung isa pa na notice ko, guys, 'di ba sa pamilya doon sa village, nung pumunta kami doon sa village, sa bahay na iyon may anak na babae, dalawa sila na anak na babae, tapos meron ding daughter-in-law doon. So ang nangyari is hindi sila allowed na umupo together sa mga kalalakihan, 'di ba? 'Di ba mag-uusap yung mga family relatives, ganun. Kasi nga, matagal na, wala. Kamustahan, ganun. Hindi sila allowed na maki-join doon sa mga kalalakihan, ganun. Hindi sila allowed na umupo. At hindi din sila allowed na umupo in front of them, ganun. So, dapat nasa loob lang sila ng kwarto, ng bahay. Tapos, kapag time na ng mga tea time, ganun, iserve lang nila yun sa mga guests or ganun. So, yun yung na-observe ko nang pumunta ko ng village. Tapos, takip yung ulo, guys. Like, magsaserve ng tapos nagbibigay ng mga cups, gano'n, tapos nakatakip yung ulo. Wow. Tapos, kapag merong bang mga kaibigan from another barrio, for example, kasi nga, nandito kami, diba, sa Maharashtra, dito sa Mumbai. Tapos, pumunta kami ng Uttar Pradesh, which is another your state. Nasa loob-looban, okay, village sa. So, may mga kaibigan din yung mga dad-in-law ko na sa ibang lugar. So, pupunta sila. Tapos, diba, iba-iba yung time ng dating nila. Magsiserve yung mga babae sa kanilang ng tsaa. Tapos, may dadating naman na iba, magsiserve naman ng tsaa. Alam naman natin, diba, nakita nyo man siguro kung paano ako gumawa ng tea. It takes a lot of time to make the tea. Not really a lot of time. Depende na rin sa technique nyo. Pero sa akin kasi, para mas masarap yung tsaa is I simmer it for a longer period of time, like for like 10 minutes. I simmer it para mas masarap talaga yung tsaa. Diba, iba-iba yung time ng dating ng mga bisita. They will serve continuously to
nasa kitchen lang sila. Tapos kapag may kailangan yung bisita, like nagugutom ako, magluluto sila ng pagkain para i-serve nila. I'm telling about how is the hospitality of house Indians when it comes to guests. And then I'm telling about my experience in the village when I came there. Like, when there are multiple people coming together, like say for example, because dad-in-law and you guys also have lots of, right? Of relatives and then friends there. So they will come to meet you guys. So they come, in a different time. So, the girls there, the daughter of that house, the daughter-in-law, they will make tea separately. They already finished making the tea. They will make again another tea, because there are other people coming. So, and then if the guest is like hungry, he will say that, I have not eaten anything. Then, the girls, the women there also will prepare some food for him to eat. So they will just be there. And then they are not allowed to go outside to talk with people there. Diba, sabi ko sa inyo na mga babae nasa loob, hindi sila allowed na makipag-usap sa mga guest in front of mga matatanda, ganun, mga lalaki doon. So, ang ginagawa, kung gusto nila ako kausapin, kasi kasama ko palagi si Romy doon sa village. Ako, exempted ako kasi nga, diba? Kasi nga, iba ako. So, naintindihan naman nila na foreigner ako, so I'm not really that bound to follow what they have. Ang ginagawa ng mga babae, kung gusto nila ako kausapin, ganon. Kasi, di ba, sila, naku-curious sila minsan sa atin, ganon. So, ang ginagawa nila is hinihila nila ako papunta sa isang room so that they can talk to me and things like that. Tapos, yung nangyayari is they were just, they will touch my hair and anything like that. I don't know kung pero yung ginagawa nila, maybe dahil na-curious sila or gano'n. So, yun yung setup kapag, nag-a-accept yung mga Indian household ng mga guests. Kasi, they treat the guests as gods, right? What is the name of that? There's a term for that. I forgot. Atithi Devo. Oh, yeah. Atithi Devo. What? Atithi Devo Bhava. Atithi Devo Bhava. Yun yung tawag nila. What is the, translation? Guests are gods. Guests are gods, like that. So that's why they treat it at utmost respect and utmost hospitality that I can offer, to all of the guests that they receive. Yun dito, guys. Grabe yung hospitality. One thing na yung mariremember ko about dito sa India is yung hospitality nila when it comes to guests, kasi they are really accepting and they really treat you nicely, guys, if you are the guest. So, yun yung na-notice ko dito. Ito, na-mention ko na tong Atithi Devo Bhava sa previous videos ko, mga kauna-unahang videos ko about Indian, diba? Kasi yung mga videos na ginagawa ko dito is, noon, is like mga informational videos about India, tapos interracial marriages, about documents and things like that. So, na-mention ko na to about dito sa Atithi Devo Bhava. Atithi Devo Bhava, yun yung nag-mark talaga sa ulo ko na yung grabe yung hospitality nila. They are really so nice. Kaya kapag yung mga Indian household talaga mag-accept ng mga guests, ang mga guests talaga or any other foreigner, minsan naririnig nyo naman siguro sa mga sa mga medias na grabe talaga sila mag-accept ng guests kasi they are really like hospitable, like super like that, because of that thing na Atithi Devo Bhava. So, yun lang, guys. So, mangyari, I'm just going to clean the mess behind me. Ang dami. Nililinis ko while I'm watching. Tapos, magtatrabaho lang ako ulit. Watch namin, tapos yung ready to go jewelry na sinusuot ko kapag lumabas kami. Ito yung favorite ko, hindi ito totoong gold, okay?
Favorite ko to, guys. Sometimes nagsusuot ako ng ibang katulad dito, itong earrings na sinusuot ko. Ito siya, gold siya kasi feeling ko kasi mas bet ng biyanan kong babae na magsuot ako ng gold, hindi yung mga fake. May mga binibili akong like mga ano pa tawag nito sa Tagalog, earrings na tag 70 rupees, 80 rupees. Tapos nagagandahan ako ng design. Ito yun. Pero hindi bet ni biyanan kong babae na magsuot ako ng mga fake kasi may mga earrings naman ako na ito. Katulad nito, binilhan niya ako ng maliit kasi nga, 'di ba, bet ko yung mga maliit. Ito naman yung binili niya sa akin, which is hindi ko naman siya palagi sinusuot kasi nga kapag matutulog ako, masakit siya sa tenga, like yung mahaba yung something niya sa back niya, mahaba. So it hurts in the back of my ear. So it's poking the back of my ear. So yun, hindi ko siya sinusuot at minsan nakakalimutan ko. So, 'di ba diyan sa Pinas kasi kapag lalabas, okay, labas ka na sa sabog. Sabog na yung mukha mo. Pwede lang, okay lang, confident din. Okay lang na lumabas kahit nasabog ka, 'di ba? Pero dito dapat naka-formal. I mean, you dress well, tapos meron kang mga alahas, gano'n. Sila. Kasi kapag lalabas ako, kapag for example, ako yung daughter-in-law, tapos ng asawa ko ni Romy, di ba? Kapag lalabas ako na wala akong may sinusuot, na parang sabog nga yung tsura ko, parang gano'n. Mare-reflect iyon sa image ng pamilya nila, gano'n. So, kung lalabas ako, tapos hindi ako nagsusuot ng mga ganito, hindi maayos yung appearance ko, people will think na parang naghihirap kami, gano'n. It will reflect, gano'n. So, yun yung dito. Kaya, dapat nakapustura ka talaga kapag lumabas ka. Pero, anyway, tinatanong ko si Romay, okay ba talaga? Gano'n ba talaga na kailangan dapat nakapustura ka rin yan? Tapos, like, we don't really care, guys. Ako, tapos si Romy, hindi kami nag-aabala sa mga ganyang mga opinion ng ibang tao kasi wala kaming talagang pake, guys. So, in short, wala kaming pake kung ano yung sabihin nila. Kaya, ayun, kapag lumabas ako, kita niyo naman siguro kapag lalabas ako, naka-t-shirt lang ako, tapos naka-long pants, tapos gano'n. Minsan, hindi ako nagsusuot ng mga hikaw, labas lang, gano'n. Minsan hindi pa nga ako nakapaligo, lumabas na kasi malapit lang lahat ng mga kailangan namin dito. Nasa baba lang ng building namin, may mga store na, tapos jewelry shop, may mall na gano'n. Minsan kasi hindi naman talaga kailangan na magpostura ka, so diba? And minsan nakakatamad din nga magdi-dress up, gano'n. So minsan hindi ako tapos wala kaming pake kung ano sasabihin nila kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa amin. And anyway, hindi naman valuable yung mga opinion nila kaysa sa amin. Valuable yung mga opinion ng tao kapag may na-achieve talaga sila. Pero yung mga taong nagsasabi ng mga bagay-bagay, yung mga tao na mga wala din namang silbi sa buhay. I mean, sa pamilya nila, gano'n, diba? So, wala kaming talagang pake. So, yun. Kaya, talaga yung importante yung sa mga traditional orthodox kind of mindset dito na kailangan nakapustura ka maglabas kasi dapat i-mind mo kung ano yung sasabihin or kung ano yung paningin ng mga tao sa inyo, diba, sa society. Kailangan talaga mag-fit ka sa society nila, kung anong standard nila, gano'n. Pero sa amin kasi wala kaming pake.
Wednesday ngayon. So, may schedule ako na mag-upload ng video 5:15 p.m. Indian time and 7:45 PH time. Yun yung schedule ko. So, I don't think makaka-upload ako ngayon kasi see, it's still exporting. My goodness, it's 65% and it's already 4:15 p.m. na. So, magkano ba, like 50 minutes na lang. Deadline ko na, deadline. Parang deadline, ganun. Parang ano na, estudyante na. So, hala, I don't think magkaka-video time ngayon. But we'll see. Let's see to it. Maybe I'll hasten because kailangan ko pa din mag-isip ng title, diba? So, tapos mag-post ako sa Facebook and then sa Instagram. Tapos gagawa din ako ng thumbnails. Oh my goodness. Okay. Ngayon, gagawa ako ng chips ni Romy. Diba? Kasi, nagre-reklamo siya kada gabi kasi nga, nagugutom siya tapos wala siyang kinakain. In the past, I used to cook him the chips na ginagawa ko gamit yung ata. Ata yung ginagamit ko. So, ngayon, gagawin ko siya again ulit. Like, you know, it stays for long. Pero kay Romy, ubus na yun. Madali lang yung shelf life niya. Kasi nga, inuubos agad ni Romy kapag niluluto ko siya. Mga after 5 days, ubus na yan. I will gonna cook a lot. Para naman may kakain-kainin siya na chips. Kasi nga, di ba, hindi siya hiyang kapag kumain siya ng mga pagkain sa labas. Yung mga chips na nakikita niyo, yung mga namkin na binibili natin sa department stores, mga chips, ganon, hindi din, nagkakasakit din siya kasi nga, maybe dahil sa oil na ginagamit nila also, di ba? Kasi nga, repetitive yung oil nila kapag yung mga chips na yun, mga potato chips, mga wheat chips, mga ata chips, mga ganon. So, hindi hiyang si Romy sa mga ganon. So, ako na lang magluluto. Tapos, in the past, I used to make it, okay? So, ngayon, gagawin ko siya ulit. Ito yung mga ginawa ko noon. I don't know if I still have a picture, but I will just show it here. So yun. Ngayon, gagawa ako doon sa kitchen. Habang hinihintay ko to ma-export siya ng finish so that I can upload it in YouTube na para makafocus ako sa paggawa ng chips. Ay.